Hi Monet, kumusta na? Kabayan, ako nga pala si Joey Ramirez. And how's the weather there in... Nasa Melbourne ka, right? Ako here sa Tasmania. Hi Joey, kumusta? Um, okay naman dito, nakakaloka lang yung weather kasi pabago-bago. Sabi nga nila, pag nasa Melbourne ka, kung hindi mo gusto ang weather, come back in 2 minutes. So, yun. Same here dito sa Tasmania, no? And ako nga pala once again, ako si Joey Ramirez. And magbigay lang ako ng konting pagpapakilala sa iyo, Monet. Mayroon akong malawak na karanasan sa customer service, sa administrasyon at sa pagtulong sa komunidad. Kung saan tinutulungan ko ang mga may kapansanan katulad ko ng suporta sa NDIS at iba pang serbisyo ng gobyerno. Sa labas ng trabaho, aktibo ako naglilingkod sa Filipino-Australian Community sa Tasmania bilang Pangulo ng PACT or the Philippine-Australian Community of Tasmania. Well, layunin kong mapanatili at palakasin ang kultura natin sa pamamagitan ng mga events, pagtulong sa mga bagong migrants at pagbuo ng isang mas matibay na komunidad. Hindi ako masyadong busy, no? Ikaw naman, Monique. Magkwento ka Wow, about yourself. wow. Sobrang kahanga-hanga naman, Joey. Ang ganda ng mga paglilingkod mo sa ating kabayan. Ako naman, ako si Monette Manalili. Nakatira ako dito sa Melbourne mga 30 years na rin. Medyo malawak din ang karanasan ko sa customer service. Halos lahat yata ng trabaho ko, customer service sa Commonwealth, um, sa APRA registration. Also, ngayon, nandito ako nagwo-work sa Vision Australia, Seeing Eye Dogs. So, nagbre-breed kami ng mga aso na para makatulong sa mga taong may kampansanan sa mata. Ang trabaho ko ay nagpo-process ng mga applications ng mga volunteers na gustong magkaroon ng aso for 1 taon. So binibigay namin habang sila pa ay 8 linggong gulang at sa iyo yung aso for a year. Ngayon, libre lahat. So, ang bibigyan mo lang sila ng iyong oras, yung pagmamahal at yung bahay mo at yun, ano pa, ang hobby ko, mahilig akong mag-volunteer din kasi para sa akin, meron man akong limitation sa mata, may condition din ako na um, basta low vision, ayokong nagfo-focus sa hindi ko nagagawa kundi yung mga kaya ko pang gawin. So, nakapag-volunteer ako sa Casserole Club ng Uniting Age Well. Ang ginagawa ko doon ay minamatch ka ng elderly at nagluluto ka or binibisita mo sila or kinakausap. Pero most of all, nakikinig ka sa mga kwento nila. So, very may passion ako doon at very inspiring sa akin na magkaroon meaning yung buhay ko dahil nakakapagtulong ka rin sa ibang, and ang passion ko more on mga sa elderlies. So, yun ang konting tungkol sa akin. Yes. so, Yeah. So, yan pala yung nagbibigay ng inspirasyon sa iyo na makilahok sa pagtatrabaho at sa mga aktibidad sa komunidad. Katulad ko rin, bilang isang migrante rito, bilang isang migranteng nakaranas ng iba't ibang hamon sa paglipat sa Australia. I've been here sa Tasmania for about 12 years o 12 years na ako dito. At gusto kong makatulong din sa iba na mapadali ang kanilang pag-adjust sa bagong kapaligiran. Alam ko kung gaano kahirap magsimula mula sa ibang bansa, kaya gusto kong magbigay ng suporta sa pamamagitan ng aking trabaho at paglilingkod sa komunidad. So bilang isang taong may kapansanan, alam ko rin kung gaano kahalaga ang inklusibong komunidad kung saan pantay-pantay ang lahat. Dahil dito pinili ko maging bahagi ng PACT or the Filipino-Australian Community of Tasmania upang makatulong sa pagbibigay ng oportunidad at suporta sa ating mga kababayan. Sa iyo,
Monet, sorry. Paano ka nakabubuo ng makabuluhang koneksyon sa iyong trabaho at sa serbisyo mo sa komunidad? Salamat, Joey. Una kasi sa lahat, nagkaroon ako ng malaking pagsubok sa dati kong trabaho. 7 taon ako doon, pero parang binigay ko lahat ng halaga. Pero dahil sa limitasyon ng mata ko, nagkaroon ng problema dahil di nila napaniwalaan na kasi you look normal, tapos ikaw din pinipilit mong mag-catch up sa mga trabaho ng iba. So nagkaroon sila ng yung parang hindi paniniwala na meron akong kondisyon sa mata. Kaya na-sacrifice yung mental health ko, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. So matagal na pasok ka ng pasok para kang zombie, hindi ka nakaka-focus, pero sila ano ng ano sa'yo na hindi ka nagko-cope. So, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Although, yung trabahong yon vinalue ko talaga kasi binigyan kong halaga. Hindi ko na nakayanan, nag-decide ako mag-resign without knowing kung anong mangyayari sa akin. So, naging tinapangan ko ang sarili ko at lumapit ako sa Vision Australia. Humingi ako ng suporta. So, it is a blessing na tinulungan nila ako, pinilit nilang makita yung halaga ko bilang tao, at dahil doon, napahalagahan ko ulit ang sarili ko. So, nakita nila yun sa akin at inoferan nila ako ng trabaho. So, para sa madalit salita, 7 taon na ako doon ngayong April. So, sabi nga nila, you know, when you're having fun, parang hindi. So, ang trabaho ko parang hindi trabaho dahil I'm really having fun. So, kaya yun, ganun na lang kadali lumipas ang 8 years. So, yun ang aking karanasan, Joey. Ikaw, anong ano mo tungkol sa anong iba pang nakaka-inspire sa'yo at yung current role mo ngayon? Ang hirap Yeah. magtagalog. Nabuo ko yung matibay na connection sa pamamagitan ng pagiging bukas at pakikipag-usap at pag-uunawa sa mga tao na nangangailangan. Yeah, like myself, just putting my, parang putting myself on their shoe kasi sa mga karanasan ko rin bilang taong may kapansanan, a person with disability. So, sa customer service, sa migrant support, at sa community leadership, lagi kong inuuna ang pakikinig at pagbibigay ng tamang gabay. As well, sa PACT, nagbibigay kami ng mga pagkakataon upang magkatagpo-tagpo ang ating komunidad sa pamamagitan ng mga cultural events, social gatherings, and support groups. Well, sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang ating kultura at makakalapit tayo sa isa't isa. 'Di ba? Nagiging example tayo, role model tayo na although may mga disability tayo o may mga ron tayong mga challenges or mga pangangailangan sa ating katawan o sa sarili, pero hindi ito nagiging hadlang upang maging produktibo tayo at magbigay inspirasyon sa ibang tao, di ba? Nais natin pakita sa buong mundo that we are other able and beautiful with the heart. Sabi nga, di ba? Lagi natin pinapakita yon na dapat na maging tuloy lang ang hamon ng buhay. At kung may mga problema at kung mayroong mga balakid or may mga nais tayong maabot or makamit, nandiyan lang naman yung ating community, nandiyan yung ating mga kaibigan, kababayan na handang tumulong sa atin, di ba? Sa iyong palagay, Munyet, ano yung mga resources o support para sa mga Filipino-Australians na may kapansanan na maaaring makatulong sa atin? Sa tingin mo, ano yung mga pwede makatulong sa atin? Alam mo, Joey, makakapagsalita ako based on my experience, ano. Nung naghahanap akong trabaho, of course, hindi mo alam, parang nakatulong sa akin na nag-volunteer ako sa choir ng church kasi kahit medyo limited ang vision mo, may boses ka pa. So more on nakafocus ka sa
again, kung ano yung mga pwede mong gawin. So, sa church, nag nagko-choir, tapos nagvo-volunteer nga dun sa mga elderlies. Tapos marami din akong malawak din ang social ano ko, community sa Filipino community na naging ano sila, sa tagal ko dito, wala akong immediate family kundi ang aking anak at ang bago kong apo na unang apo na ito yung mga kaibigan mo naging pamilya mo na dito. So, malaking bagay sa akin yon na gano'n at saka iba-ibang during COVID nakabuo ka rin ng mga Zoom ano na very deep na nag puwede kayong mag-share, Meron kaming Filipino prayer community sa Manila na tuloy pa rin. Tapos yung dito sa parish namin, ito nakakatulong aside from full-time job na ginagawa mo. So, busy talaga. Parang ang lagi ngang sinasabi ng mga kaibigan ko, when I'm free, I'm busy. So, talagang pinapasukan ko kasi 'pag wala parang marami kang naiisip 'no, na bi nakakalungkot kasi nami-miss mo pamilya mo. So iyon, at isa pa, ang resources, yun nga, yung Uniting Aged Care, yung NDIS is a big help talaga. Ang NDIS, sa totoo lang, 5 beses ko sila inayawan. I'm so proud siguro na, "Hindi, bigay niyo na lang Lord, ibigay mo na lang yan sa iba, hindi pa naman ako gano'n, gano'n." So 5 beses ko sila inayawan until may nagsabi sa akin, "Monet, qualified ka, wag kang ma-guilty." Gano'n, gano'n. My life has never been so, like, ang ganda ng ginawa niya sa'kin, nakaka-boost ng confidence at suporta nila talagang ano. So yun, na-cover ko ba yun lahat, Joey? Ikaw? Parang pareho tayo ng goal. Yes, correct. Sa para sa ating mga kababayan na may kapansanan at naghahanap ng suporta sa komunidad, yes, tama ka. Maraming rekomendasyon tayo na unang-una yung mga in the community. Well, katulad ng PACT, at iba pang mga Filipino organizations sa buong Australia na pwedeng magbigay ng oportunidad upang makipag-ugnayan, makilahok sa mga events at makatanggap ng suporta. At binanggit mo yung NDIS. Nagtrabaho ko sa NDIS at serbisyo ng gobyerno. Tama ka, malaking tulong ang NDIS. Ang mga programang tumutulong sa mga may kapansanan at maaring humingi ng tulong sa Services Australia. At sa Migrant Resource Center kung saan ako nagtrabaho upang malaman ang iba pang available na pwedeng suporta. Tama ka rin, online communities, Facebook groups, forums para sa mga Filipino-Australians kung saan maaaring makipag-network, humingi ng payo at magbahagi ng karanasan. Siyempre, Monet, hindi mawawala yung local disability support groups natin. So, ang pagsali sa mga grupo, pag-volunteer ng mga may kapansanan o katulad natin o normal walang kapansanan man o mayroon ay maaaring makatulong sa emotional na support at magbibigay ng practical na bagay. So malaking at bubuti naman at tinanggap po yung NDIS kasi ako rin nakakatanggap ng benepisyo sa NDIS, di ba? Talagang napakahalaga ang tibay na support system katulad natin at sa lahat. And kaya lahat dapat hinikayat natin lahat na maging makipag-ugnayan, di ba? Lumahok, maging aktibo at hanapin yung komunidad na magpaparamdam sa kanila ng tunay ng pag-aaruga at pagkakaibigan. Tama mo, Net? Tama. Talagang, ini-imagine ko nga minsan kung hindi ko tinanggap yung NDIS kasi nung huli sinabihan na ako. Kasi 'pag nagtatanong sila, "Ganto ka ba, ganto ka ba?" Ang sagot ko lagi, "I hope not." Parang parang ang yabang ko. Pero nung in-explain sa'kin nung isang advocate kung ano, iyon, iba lang ang dating sa'kin nung last na nag-interview. So, dun ko naintindihan na wala dapat ikahiya at i-accept mo. Ngayon talagang maganda maganda ang takbo ng pang-araw-araw mo at yung mga
serbisyo nila na nakakatulong sa'yo. Plus, yung trabaho ko konektado sa kanila. So, parang nilagay talaga ako sa it's a blessing. Talagang para sa'kin, laging nilalagay ka sa tama kung sa tamang panahon, oras, iyon. Ang hirap. So, Tama. Building a strong support system talaga, no? It's a bit crucial, especially for us. Sorry. But we encourage everyone to reach out. So, kailangan natin talagang mag-reach out and get involved. Saka tanggapin natin kung ano yung sitwasyon natin. Kasi sa pagtanggap kasi sa sitwasyon mo, doon mo mapapalaya yung sarili mo di ba? Na acceptance mo bilang ikaw at hindi lang naman yung maglulugmok sa iyo di ba? Acceptance mo bilang ikaw at tanggapin mo kung ano yung hindi mo kayang gawin at ano yung kaya mong gawin. Di ba? Para yan. magiging mas strong yung personality mo at magiging stronger ka sa pagharap sa buhay. Tama ba, Mate? Yan ang malaking natutunan ko dito. Dito sa challenges ko sa mata ko. Alam mo noon, hindi ko kayang ikwento ito Parang in denial talaga ako. So ngayon, yan ang malaking lesson ko na it's really surrendering. Kung i-accept mo open arms na eto ka, but it took a while. Ang tagal ko bago ko yun nagawa. But ngayon, ang sarap na ng feeling na pwede mo, tingnan mo, nagpo-podcast. Sabi ko pa, makinig kayo. Pero noon, parang, so, yun, maraming salamat. Nakaka-inspire ka, Joey. Inspire. YouTube mo nito, may bagong inspirasyon, 'di ba? Dahil pag na-share mo yung karanasan mo, 'di ba? Hindi layunin mong ihayag ang pagkabata mo, di layunin mo kundi maging inspirasyon sa iba, 'di ba? Mhm. Living example na patuloy yung buhay. Kailangan nating harapin kung sino tayo at ano tayo and then doon natin at maging ano tayo, tumulong, 'di ba? Laging pagtulong sa kapwa. Kung ano yung kaya nating tulong, kung ano yung kaya nating support ibigay sa ating kababayan at sa komunidad natin, why not, 'di ba? Ang So, sarap, ang sana sarap nga tumulong. sana nakapagbigay tayo ng inspirasyon dahil sa maliit na bagay na 'to, parang hinihikayat natin yung iba na it's okay na It's okay. It's okay to be okay and also it's okay not not to to be be okay. okay. But you just have to accept and surrender and be vulnerable. Ano sa Tagalog yun? Wag tayong maging hindi maging wag tayong maging sensitibo, kundi maging sensitibo tayo sa kapaligiran natin, 'di ba? At titingnan natin kung ano pwede nating matulong, 'di ba? Hindi lang lagi tayong tinutulungan, 'di ba? Magbigay din tayo ng tulong sa ating mga kapaligiran, sa ating mga komunidad. Salamat. Maraming salamat mo na. Salamat din, Joey. It's a pleasure. Yeah.